Ang UCCP ay isang nagkakaisa at nagkakaisang iglesia. Ang Kristiyano ay nagkakaisa, isang gawain na nagpapatuloy, hindi ito tumigil ng natapos ng UCCP noong 1948. Ipinahayag din ng pagiging nagkakaisang Kristiyano sa loob at batas ng denominasyon. Ang gawain ng pagkakaisa, dapat natin ilalim ang pagkakaisa ay lungsod ng banal na Espiritu. Hindi tayo ang kikilos Kundi ang banal na Espiritu. sa loob ng pamayanang Kristiyano. Mayroong nagkakaibang angking sa loob. Datapwat iisang Espiritu. Pagkakapanguli ng paglingkod, datapwat isang Panginoon, at ang gawain ngunit isang Diyos, na lahat at nagbibigay sa lahat. United
Tayo po ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Atin pong gabayan ang ating mga kalapit sa upuan. Kilalanin po natin sila. Tayo po ay mayroong mga bisita. Halina sama-sama, awitan natin siya. Halina sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at itaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at itaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Sumigaw sa galas ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galas ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at itaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at itaway, lahat ay magsabing Diyos ay ipalakpak ang inyong kamay, itaas at itaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. The Lord is my tower, and He gives me the power to turn down the work of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer, sending the power of darkness underneath my feet. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nais ko pong i-welcome natin ang ating mga bisita ngayong umaga. Mapagpala at mapagkaisang pagsabayan ng Diyos dito po sa McGill Memorial Church. Ang atin pong panauhin tagapagsalita ngayong umaga ay ang ating Reverend Marlino Samonte. Siya po ang Administrative Pastor ng UCCP Batangas City. Mga kasama po niya
Atin po silang wini-welcome. Ang kapatid po ni Pastor Ino, si DM Melissa Samonte Yema. Ganon din po ang mga lay leaders, si lay leaders J.M. Garcia, lay leader Arven Cordon, lay leader Ditas Castillo, at si Deacon Ariel Suarez. Welcome po sa McGill Memorial Church. Ganon din po, atin pong palagi ang isasama sa ating panalangin ang mga kapatid natin na may karamdaman na nakalagay po sa ating bulletin. Ang buwan po ng July is Rural Life Month. Sa July 5 po, meron pong fellowship ang McGill Elderly Group Association. At ito po'y gagawin sa Antigua Restaurant sa ganap na alas 12:30 ng hapon. May meeting po ang UCM sa July 6, 2 p.m. Ganon din po after our communion sa July 7, meron pong meeting kay CM o sa Conference Minister ang lahat ng Presidents of CROs at Chairpersons of Boards. Kasama po si Pastor Tolentino at ang ating Chairperson ng ating Church Council. Si CM Rachel Hernandez po ang magpipreside. Sa July 9 po ay patuloy ang pagdadala ng communion sa mga may sakit na kapatid. At sa July 13, meron po tayong koinonia at 2 p.m. at practice ng choir sa pangunguna ni Brother Nico de Ocampo. At sa July 14 po ay Rural Life Sunday. Dahil po nalalapit na ating anniversary, 101 anniversary, inaanyayahan po ang lahat na tumulong sa paglilinis sa general cleaning na pangungunahan po ng mga CROs. Ang regular council meeting po ay sa July 21. At ang ating pinakahintay na 101 church anniversary sa July 28. Ang pakikiramay po ay ipinaabot sa sambahayan po ng ating kapatid na Salvador Dacer Sr. na pumanaw na noong Hunyo 25. Siya po ay inihatid na sa kanyang huling hantungan noong Biyernes. Magkakaroon po tayo ng pasdahat para sa kanya. Ang mga deacons po ay inaanyayahan. Ang malilikom po dito ay ibibigay po sa pamilya ng Yumaon Salvador Dacer. Gayon din po, nagpapaabot din po ng pakikiramay sa sambahayan ng Orbes sa pagpanaw ni kapatid na Pedro Orbes Jr. Siya po ay kapatid ng ating Tita Mila Di Castro. Siya po ay inihatid na sa kanyang huling hantungan kahapon po ng hapon. At gayon din po, ang pakikiramay din po sa namayapa, sa mga pamilya ng namayapa nating kapatid na si Delia Del Mundo Pabilane. Siya po ay sumakabilang buhay kahapong umaga. Ang kanyang labi ay nakahimlay sa kanilang tahanan sa South Gawaran, Cavite. At ang cremation po ay sa Huwebes, July 4. Ang namayapa pong si kapatid na Delia ay kapatid po ni Elder lay worker Eddie Del Mundo at ng ating lay worker Ben Del Mundo. Atin po binabati ang mga birthday celebrants. Ngayon pong araw na ito, nagdiriwang ng kanyang kaarawan ang ating kapatid na si Hasmen Viray, Reniel Dalion, Christine Webel Pongyan,
Tyrone Joshua Tadyosa. Atin po silang awitan ng maligayang bati. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Tumayo nawa, maligayang tunay, kahit manawarin tumawid ang buhay. Ngayon pong linggong ito, ngayon pong araw na ito, brother, ay pinagdiriwang natin ang ika-21 partnership ng UCCPHTC at Duisburg Church sa Duisburg, Germany. At kaugnay po nito, ako po ay naatasan na siyang bumasa ng Covenant of Partnership of Church in Christ Duisburg Sod and STC UCCP. Noon pong, ito pong covenant na ito ay nilagdaan sa UCCP Unisan. Dumating po ang ating mga partners, ang representative ng partners natin mula sa Duisburg, Germany, ay dumating sa Unisan, sa UCCP Unisan, April 26, 2003. At ang covenant pong ito ay aking babasahin. Bagaman po't meron na kayong kopya dyan sa inyong mga liturgy. Therefore, we humbly express that our unity in the body of Jesus Christ prayerfully translate into the following. Number 1, undertake joint program ministry and services such as women, youth and children, church music, congregations, justice, peace, and integrity of creation, and other issues and concerns affecting the humanity. Number 2, share our church's resources, both human and material, as shall be agreed from time to time. Number 3, work together in the development of the socio-economic projects in the Bondok Peninsula area. Number 4, exchange of communication and statement on matters of national, social, and mutual church and social concern, reflection, insight, and last, number 5, facilitate local church-to-local church partnership. In view of the foregoing partnership and as an expression of our church's mutual respect for the doctrines, tradition, and practices of our churches, we call all congregations, local churches to promote this covenant and work in reaching the life work, faith, and ministry of both churches. Ito po ay nilagdaan during the annual conference of Southern Tagalog Conference at UCCP Unisan, April 26, 2003, signed by Reverend Christoph Ratbrox, Superintendent, representative of Duisburg Conference, and Reverend Arthur R. Asi, Conference Minister, Southern Tagalog Conference. Ito pong paglagda dito was in the presence of Bishop Eliezer Pasqua of UCCP and also in the presence of Sabina Brautigam, a German representative of Duisburg Conference. Patuloy po ang suporta ng ating partner conference sa Germany at tinutulungan ang ating mga pangangailangan sa Early Childhood Care and Development Program ng Southern Tagalog Conference, lalo higit po sa Bondok Peninsula. Kaugnay po nito, patuloy po din ang pagpapadala nila ng mga German interns. Bukod po sa financial support, nagpapadala pa din po sila ng German interns. Katulad po ng ipinadala nila last year, si Till Christoph Sick, na ngayon na ay bumalik na sa Germany. At ngayon po sa kasalukuyan, ang intern natin ay si Lars Dinklage. At siya po ay
kasalukuyang nasa Los Baños sa pangangalaga ni Bishop Arthur Asi. At siya po sa araw na ito ay pupunta sa Mindoro at makikisalamuha sa Mangyan community sa kanilang mga gawain. Ang Duisburg, Germany po ay nagpapadala nga po ng mga interns para tumulong at mag-assist sa mga daycare centers natin. Bukod po sa Bundok Peninsula, meron po tayong daycare centers sa Almacen, UCCP Almacen sa Unisan, at ganun din po sa Pahinga, UCCP Pahinga. At sa Bundok Peninsula po ay meron tayong 8 daycare centers o Early Childhood Care and Development Centers. Ngayon po, ay ibinabalita ko sa inyo na meron po tayong padating na kasunod ni Lars Dinklage na another German intern, at ito po ay babae. Sa susunod po, dadating po siya sa September. Siya po ay isang babae, si Deborah Veyret. At ipadadala nila dito sa Southern Tagalog Conference from the Duisburg Conference in Germany. Sa kasalukuyan din po ay meron tayong exchange youth volunteer sa Duisburg, Germany sa katauhan po ni Priscilla Gacy Pasqua Quezon o si Sunshine Quezon. At siya ay mananatili doon ng 1 taon at siya po ay umalis noong April. Noon pong nakaraang September 12 to 26, 2012, kami ay nagkaroon po kami ng pagkakataong makapunta sa Germany upang dumalo sa ika-20 na anibersaryo ng partnership ng Southern Tagalog Conference at Duisburg Conference. Ito po ay ginawa yung anniversary ng partnership sa Salvator Church. Kasama ko po ang ating minamahal na conference minister, Rachel Hernandez, ang kanyang kabiyak na si kapatid Joram Hernandez, at kasama ko rin po ang mag-asawa ni Reverend Junwel Bueno. At doon po ay naramdaman namin ang mainit nilang pagtanggap sa amin at ang assurance na patuloy nila pong bibigyan ng suporta ang ating mga proyekto, lalo't higit sa Early Childhood and Development Centers sa UCCD sa ating mga sa Bundok Peninsula at sa dito po sa Pahinga at UCCB Almacen. Kaugnay po nito, patuloy po nating ipanalangin ang pagkakaisa ng conferences, ng 2 conferences, ang STC o Southern Tagalog Conference at ang ating partner conference sa Germany, ang Duisburg Conference. Maraming salamat po. Panalangin ng pagkakaisa. Panginoon, dalangin namin, palakasin mo ang aming hangarin para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Bye. Tinawag mo kaming muli
para sa isang pagkain. Pagkaloob mo sa amin ang pangitain ng pagkaisahan sa iyo. Pagkaloob mo sa amin ang pangitain ng bagong pagkatauhan upang magkaisa ang iyong pangantawang aming pangkatawan sa isa't isa. Diwa ng aming pag-ibig. Amen. Tayo po ay manalangin. Walang hanggan Diyos na aming Ama, pinapupurihan ka po namin at pinasasalamatan sa sandaling ito upang kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Lumalapit po kami, O Diyos, ang buong kapulungan at amin pong inihahayag sa inyo ang aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala na nagagawa sa araw-araw. Amin pong inihingi ang kapatawaran. Patawarin po ninyo kami, O Diyos, sa malimit naming nagagawang mga pagkakasala. Sandali rin ito, O Diyos, kami po ay dumadalangin sa aming iglesyang kinabibilangan, ang United Church of Christ in the Philippines. Amin pong idinadalangin ang aming mga pamunuan ng aming iglesia UCCP. Dinadalangin po namin ang obispo ng Southern Tagalog Jurisdiction. Ang aming obispo Arthur Asi sa kanyang pamamahala sa aming pamamahala sa aming Southern Luzon Jurisdiction. 10 ng kanyang mahal sa buhay. Patuloy po namin idinadalangin sila na sila po inyong gagabayan, papatnubayan sa kanilang mga pangangasiwa. Gayun din ang Northern Luzon Jurisdiction, ang kanilang obispo sa Visayas, Mindanao, ang mga obispo namin na patuloy silang nangangasiwa sa kanilang area. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming Southern Tagalog Conference sa pangunguna ng aming Conference Minister, Reverend Rachel Hernandez, sa kanyang patuloy na pangangasiwa sa Southern Tagalog Conference. Ang aming pong mga iglesia lokal sa iba't ibang panig ng aming bayan, Batangas, Laguna at Quezon. Idinadalangin po namin ang kanilang pananambahan sa mga oras na ito, mga pastor na nagpapahayag ng iyong mensahe at mabubuting balita ng kaligtasan. Dinadalangin din po namin ang iba't ibang gawain ng iglesia, mga programa na kanilang pinatutupad. Gayun din, dinadalangin din po namin ang aming iglesia UCCP Magil sa pangunguna ng aming Church Council. Dinadalangin namin ang aming chairperson, kapatid na Pasita Ranyese, sa kanyang pangunguna, 10 ng kanyang mga kasama. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang lahat ng organisasyon ng aming iglesia, ang United Church Men, Christian Women Association, Christian Young Adult Fellowship at Christian Youth Fellowship. Sa kanila pong gawain, dinadalangin po namin ang mga pangulo ng bawat isa. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming Magil Memorial School, panguna ng school board, ng principal at mga guro. Idinadalangin din po namin ang mga batang nagsisipag-aral sa pagsuporta ng kanilang mga magulang, naway maging pagpapala po ang paaralang ito sa aming bayan. Idinadalangin din po namin, O Diyos, ang napakarami naming mga may mga karamdaman sa paggamutan at sa kanilang mga tahanan. Gayun din po ang mga nasa ibayong dagat
At ang mga kapatid namin na naroon sa ibang bansa na sa kanila pong paghahanap buhay, ay amin po silang idinadalangin na inyong pagpapalait iingatan. Gayun din po ang aming kapatid na Sunshine Quezon sa Germany na sila ay isang delegado ng ating komperensya. Idinadalangin din po namin ang partnership ng STC Conference at this board conference sa ngayon ay nagdiriwang ng ika-21 kaarawan. Salamat po o Diyos sapagkat kayo ang nag-uugnay ng mga mananampalataya kahit na kami ay iba't iba ang lahi. Idinadalangin din po namin o Diyos ang iglesyang ito na patuloy na sa iyo ay naglilingkod. Walang sawang ginagampanan ang kanilang mga tungkulin sa iba't ibang panig ng aming bayan. Ang aming pong prison ministry sa Quezon District Jail at Lucena City Jail Dormitory at BJMP Talipan. Napatuloy po naming dinadalan sila ng mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po sa mga inmates na nakikisa at nakikinig ng iyong banal na salita. Gayon din po ang aming mga outreach sa Bara, sa Gulang-Gulang, at sa Dupay, at sa Tabing Ilog, Dalahican. Amin pong idinadalangin ang ating mga kapatid doon na patuloy silang maging matatag sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat po na marami o Diyos na kayo po ang gumagabay sa iglesyang ito. Dinadalangin din po namin ang aming Pastor Johnwell Bueno sa kanyang karamdaman. Kayo po o Diyos ang nakababatid. Idinadalangin po namin sa inyo ang kanyang paggaling. Gayun din ang aming kapatid na Leo na siya ay naroon sa kanilang bayan. Kasama ang kanyang biyanan ay amin pong idinadalangin siya na pagpalain po ninyo ang aming mga kapatid na ito. Dinadalangin din po namin o Diyos ang iglesyang ito, ang buong kapulungan na ngayon ay sumasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maghandog po tayo. Ang aking Diyos ang nagbibigay sa iyo ng lahat ng iyong pangangailangan ayon sa maluluhati niyang kayamanan kay Jesus. Matatagpuan po sa Pilipos 4.
19. You awaken my heart from slumbering. Meet me in morning and speak to my grief. You're the light in my darkness, the delight of my eyes, the hope of the daybreak when the sun's slow to rise. I trust that every moment's in your hands. You're the God of my days, King of my night, Lord of my laughter, sovereign in sorrow. You're the Prince of my praise, the love of my life. You never leave me, you are faithful, God of my days. Unveil my eyes, help me to see the arms of my Father circling you. You're a constant companion, I'm never alone. Your love is the band leading me home. I trust that every moment's in your hands. You're the God of my days, King of my night, Lord of my laughter, sovereign in sorrow. You're the Prince of my faith, the love of my life. You never leave me, you are faithful, God of my days. My eyes are on you, my hope is in you, my faith is in you. My eyes are on you, my hope is in you, my faith is in you. God of my days, the King of my nights, Lord of my laughter, sovereign in sorrow. You're the Prince of my praise, the love of my life. You never leave me, you are faithful, God of my days, King of my night, Lord of my laughter, sovereign in sorrow. You're the Prince of my praise, the love of my life. You never leave
Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa patuloy ninyong pagbibigay ng buhay sa bawat isa. Nawa ang mga nagbigay ng handog ay patuloy ninyong pagpalain upang laging makapag-ambag sa ating iglesia. Sa pangalan ni Diyos. Amen. Manatili po tayong nakatayo bilang paggalang sa pagbasa mula sa banal na kasulatan. Mula po sa mabuting balita ayon kay Juan, chapter 14, verse 13 to 14, ganun din po naman sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, chapter 6, verse 2. Nais ko pong ulitin, John 14, verse 13 to 14, and Galatians 6, verse 2. Na ganito po ang inyong mababasa at mapapakinggan. At anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hilingin o hihilingin ninyo sa pangalan ko. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Patuloy tayong pinagpapala ng Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng bahaging ito ng banal na kasulatan.
Mga magulang ko at mga kapatid, muli nating palakpakan, CWA UCM Choir. Parang kailan lang, tuwing umuulan at kapiling ka. Anong naalala nyo dyan? Tama yun. Tuwing ako'y magsasalita dito, ay naulan o umulan. Talaga naman, hindi ko po alam kung talagang sinasadya. Sapagkat nung ako po ay pastor pa ng ibang simbahan na ako inyong iniimbitahan, umuulan. Nung ako ay conference minister, 3 taon nang mahigit ang nakakaraan, ay umuulan pa rin. Anniversary pa yun kung inyong natatandaan. Ibig sabihin lamang po, bumubuhos ang pagpapala ng Diyos sa lugar na ito. Palakpakan natin ang Panginoon sa itaas. At palakpakan natin ang ating mga sarili sa tapat ng ating puso. Kala ko yung aking inihandang mensahe ay kakaunti ang makakarinig. Magaling na lamang at unti-unti dumadami. Unti-unti. Ano po? Tunay na ako po ay natuwa nung sumulat sa Batangas ang ating conference minister, Reverend Rachel Hernandez, na ako daw po ay magsasalita dito sa UCCP Magil. Bigla na naman po ako ninervyos. Kanina po ako'y sumabay sa kanta. May Tagalog pala niyan. Ano po, na kung saan ay pamilyar kami sa English, sa Tagalog po ay hindi, lalo tigit ang inyong lingkod. Ay ako po ay medyo kinabahan. Sabi ko nga kay Pastor Gaspar, samahan niyo nga ako sa taas. Pampalakas. Kanina po ay binanggit yung mga kasama ko. Ano po, sa umagang ito, mayroon pa pong 2 dumating at nais ko po silang patayuin. From UCCP Unisan, ang kabiyak ng ating Reverend Gilbert Suarez, ang kapatid na Gemma Suarez, naroon po sa likod, makikitayo po. At saka po si Binibining Abigail Abidin. Yan po sila. Yan. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, ang pogi-pogi mo. Namano ko po yan sa senior pastor ng inyong lingkod. Ano ibig sabihin ng pogi? Presence of God inside our heart. Di po ba? Ang presensya ng ating Panginoon Kristo ay nasa ating mga puso. Kaya dapat tayo'y patuloy na magdiwang at magalak. Amen po ba? Amen. Nagpapalis lang po ng kaba. Isang makahulugan at makabuluhang araw po sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng naririto, ang patuloy na nanonood at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating Ustream Live. Kung may trompa tayo, sanay po ako sa Batangas, may trompa eh. Yung mga nakikinig sa trompa dyan sa paligid-ligid ay good morning din po. Kung saan ay patuloy na nanonood sa atin, nakikinig sa atin, napapanood ko po kayo sa mga replay. Ano po? Na kung saan ay, syempre, para magtulungan ang 2 simbahan na parehong mayroong misyon sa pamamagitan ng media, so kinakailangan nating patuloy na ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya ay Diyos ng kaliwanagan, Diyos na dakila, Diyos na mabuti, at Diyos na makapangyarihan. Tayo po'y sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal ang pagkakataong ito, sapagkat Ikaw ay aming kasama, Ikaw ay aming kapiling sa pamamagitan ng iyong banal na presensya.
Sa pamamagitan mo ay nagkakatipon kami ngayon at ipinagdiriwang ang mapagpalayang presensya ng buhay ni Kristo. Maging kalugod-lugdawa ang pagtitipong ito na ngayon aming isinasagawa. At kami naway mapuspos ng isang maalab na hangaring makapaglingkod sa Diyos at sa aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sabi ko po kay Pastor Gaspar, mga anong oras kaya pwede magpahayag ng mabuting balita dito? Nung huli kong tayo po dito ay, kung inyong natatandaan, ay 53 minutes. Dagdagan pa natin isang oras. Gusto niyo yan? Tayo pa rin po ay nasa panahon na kung saan ang Pentecost or yung tinatawag nating Whitsuntide is the season commemorating the coming of the Holy Spirit and His gift, power, and work to the church. Nadarama niyo po ba yan? Nadadarama niyo po ba yan? Nagsimula ito sa Pentecost, panimula ng Kristiyanong taon. Ang unang taon ay tumutukoy sa tinatawag nating kalikasan ni Kristo, ang kanyang pagkadiyos, at ang pangalawa ay tumutukoy sa katugunan ng Diyos para sa buhay at ministeryo ng kanyang anak at sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga ng ating Panginoon Kristo nung siya'y kasama ng kanyang mga alagad, ibinigay ang kanyang buhay, bumalik na buhay namang muli, at ngayon umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. At ang kanyang Holy Spirit, katabi at kapiling natin sa mga oras na ito. Ang mabuting balita, the good news ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito, mga magulang ko at mga kapatid, ay atin pong pinamagatang ang ganitong kalaking pananalig. Ang ganitong kalaking pananalig. Ngayon din pong linggong ito, bagamat nung isang linggo ay pinagdiwang na sa Batangas ang partnership sa pamamagitan ng UCCP Southern Tagalog Conference at ng Gisborg, Germany, dito'y ipinapakita ang mga sumusunod bukod sa binanggit ng ating Colonel na kung saan ay binigyan tayo ng espesipikong ginagawa, pero yun po ay may halong Ingles at Tagalog. Pipilitin ko pong Tagalogin na kung saan makikita natin ito sa apat na pagkakasunod-sunod kung paano kikinanlin ang partnership between UCCP o Southern Tagalog Conference at ng Gisborg. Sa Southern Tagalog Conference, ito po ay pinamumunuan siyempre pa ng ating pastor, ang ating Reverendo Junwel Bueno, at mga kasama upang yung partnership ay magtuloy. At sa awa po ng Panginoon, ito po ay natutuloy. At nun pong nagkaroon sa panahon ng inyong lingkod, ng paglalagdaan na kung saan ay tuwing huling linggo ng buwan ng Hunyo, itatakda ang linggo ng partnership ng dalawang simbahan o ng dalawang komperensya. Makikita po natin ang mga hanay ay ang mga sumusunod. Una, magtakda ng programa ang STC kasama ang Gisborg para sa ministeryo ng paglilingkod sa mga bata, kabataan, kababaihan, at iba pang mga malasakit natin bilang nagtutuwangan. Ano po? Halimbawa nito, noong sila'y dumating dito sa atin, merong mga exposure ang ating mga kabataan.
Kamakailan lamang ay nadidiyan si Brother Lars Diklage. At ngayon, gaya ng sinabi ng tagapastalaysay kanina, ay si kapatid na Sunshine Quezon ang siya namang naruroon. Yung mga kabataan ng Aliman at kabataan ng Pilipinas ay nagkakaroon ng partnership. Ganun din, kung bata ang pag-uusapan, meron tayong tinatawag nating diyang feeding program. Meron ding tinatawag nating diyan na school supplies assistance sa mga daycare centers. Ganun din sa mga teachers. At meron din tayong tinatawag na mga centers bukod sa Bundok Peninsula, dito rin sa atin, sa area na kung saan tayo ay laging magkakasama. Ito yung magtakda ng programa ang Southern Tagalog kasama ang Duisburg. Pangalawa, yung bahagi ng mga iglesia lokal, ang STC at ang Duisburg, ang kanilang mga kakayahan, yung kanilang talento, tinatangkilik. Halimbawa po nitong yaong ECCD program, yung pong pagpapakain sa mga malnourished. Yung pagkain para sa tiyan at pagkain para sa espiritual na buhay. Ano po? Pinagluluto sila ng lugaw, pinagluluto sila ng pagkain, at kinikwentuhan sila ng mga kasaysayan o gawain ng ating Panginoong Kristo, lalo tigit ng nilalaman ng banal na kasulatan. Pangatlo dito, yung paggawa sa pamamagitan ng programa para sa Bundok Peninsula. Halimbawa rito ay ang pagpapalagay ng patubig sa UCCP Arado, na ngayon ay pinakikinabangan ng mga kapatid natin doon at mga karatig lugar. Ano po? Lamang pong Webes, kami po ay nagtungo doon sa may San Francisco, na kung saan kami po ay nag-bless ng ibinigay din sa pamamagitan ng partnership, yung pong palikuran. Ano po, bukod sa ang inyong lingkod ay bakasyon pamula nung Miyerkules hanggang ngayon sa iglesia natin sa Batangas, tayo rin po ay nakasama ng ating conference minister doon sa pagbe-bless. Hindi lamang nung binigay ng Duisburg, lalo tigit yung ating simbahan sa lugar na yaon. Pang-apat, yung pagpapalitan ng pakikipagtalastasan para sa mga panawagan ng mag-partner sa pamamagitan ng mga balita o meditasyon. Katulad ngayon, lahat ng iglesia lokal, worshiping congregation at outreaches, mission area sa ilalim ng Southern Tagalog, iisa ang ginagamit na liturhiya upang ipahayag ang lahat sa pamamagitan ng paggamit nito sa mga gawaing pangsimbahan. Pinagdiriwang natin ang pagiging partner ng dalawang komperensya sa pamamagitan ng mga iglesia lokal natin, sa pamamagitan nga po ng liturhiya ng Southern Tagalog Conference. Ikalima at ang huli, yung mamahala sa mga iglesia lokal para sa mga lokal na iglesia para sa pagtutuwangan nito. Halimbawa nito ay ang kasalukuyang nangyayari sa ibang iglesia lokal natin na ginagawa na rin nila sa iba. Katulad ng nabanggit natin, yung feeding program, alam ko po ang Magil ay meron yan, ang Batangas City po ay meron yan, at ang iba pa nating mga simbahan na kung saan ay nagpapakain doon sa mga mission area, hindi naman natin kaano-ano, hindi naman member, pero sila po ay nakikinabang hindi lamang sa sustansya ng pagkain, kung hindi sa sustansya ng banal na kasulatan. Ginagawa rin ito ng bawat isa. Sila yung namamahala. Ito, pinakikita natin dito, ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mga magulang ko't mga kapatid, ito nga po ang pinababatid sa lahat.
sa pagdadala ng pasanin sa isa't isa ay kabilang ang pagtulong sa mga taong nangangailangan sa panahon ng karamdaman, kalungkutan, at kabigatan sa pananalapi. Maaaring ang mga ito ay nasa misyonero o naroroon sa mga guro, naroroon sa konsilyo, naririyan at inyong katabi na siyang tumutugon sa mga ganitong mga gawain. Na ang mga misyonero o yung mga guro ay dapat mamuhay sa salita ng Diyos. Na kapwa ang matandang tipan at ang batang tipan ay nagpapahayag nito. Sige nga po, testing. Sino pang may dala ng banal na kasulatan sa umagang ito? Aba. Parang may nakita akong New Testament laang. Hindi ko po nilalaang. Hindi po Bible ang tawag doon pag New Testament lang ang dala. Ano pong tawag doon? Bible. Kasi bagong tipan lang. Kinakailangan ay buo. Dahil buo ang salita ng Diyos na ating isinasabuhay, ipinapakita. Ano po? Di po ba? Di po ba? Lalo na dito, may mga, panoorin niyo yung mga lumang pictures dito sa Magil. Pag nagpapapictures yung mga nauna sa atin, may mga Bible bukod dun sa pastor. Pero pagdating ng 60s hanggang sa kasalukuyan, ang pastor din, wala rin dalang Bible. Wala ring Bible sa picture. Hindi po ba? Sayang naman yung ginawa nung nauna. Hindi po ba? Sayang ngayon po mas madali. Ano po? Mas madali daw dahil kukuha lang ng tablet, may pipindutin, nandun na yung Bible. Yan. Ano? Tapos pagkakatulad ko na hindi marunong, pag napagayon, tatawag, nasaan na yung sermon ko? Nawala. Ano po? Ito yung kaparaanan at kapahayagan ng Diyos at ng bawat isa sa atin. May dala nga kayong cellphone. Bato-bato sa langit, ang tamaan bukol. May dala nga kayong cellphone, wala naman kayong dalang Bible. Ay pupunta kayo sa simbahan. Ay aray ko po. Hindi po ba, hindi magandang tingnan? Magaling pa yung mga kapatid nating baptist. Ano po? Na tayo ay tinularan. Pero yung tinularan, ngayon, sana 50% na narito sa atin ngayon ay may dalang Biblia. Ano po? Hindi katulad sa Batangas po kasi, ay malalaki yung Bible. Malalaki yung Bible, hindi na nagdadala miyembro. Pero may ilan pa rin naman na nagdadala. Pero mas maganda, ang Biblia, bit-bit. Hindi lamang sa tapat ng puso, binabasa, isinasabuhay. Ibalik natin yung, si kapatid, may dalang Bible. UCCP yan. Ngayon, may dalang Bible. Baptist yan. Sayang naman. Hindi po ba? Sayang na sayang. Di ba may kanta nun? Huwag na natin kantahin dahil sayang. Luma at bagong tipan na nagpapahayag nito sa pamagitan ng ministeryo ni Kristo. Ito'y nagtuturo na ang sinumang abala sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ay kailangang tustusan ng mga tumatanggap na espiritual na pagpapala mula rito. Maaaring ang isip po ni Pablo ay ang pagtataguyod sa mga ministeryo at mga guro na ang pagdadala ng pasanin ng iba ay isang makadiyos na katangian. Tama po yun. Hindi po ba? Hindi tayo makakahakbang sa ating buhay kung hindi natin alam ang problema ng ating kapatid sa bahay at sa simbahan. Hindi po ba? Sayang naman yung minulat sa atin ng mga nauna sa atin. Kung hindi natin ito isasabuhay, gagampanan bilang kanyang mga anak. Huwag natin kalilimutan si Jesus sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit kasama natin. Kaya ingat tayo sa pagsasalita, ingat tayo sa pagtingin,
ingat tayo sa ating paghakbang. Dahil nakakahiya sa Diyos. Nakakahiya po sa ating Panginoong Diyos. Gayunman, tungkulin ng mga tinuturuan ng salita ng Diyos na magbahagi ng material na suporta para sa mga nagtuturo. At kabilang sa mga nararapat suportahan ay ang matatapat na mga manggagawa ng Panginoon. Walang iba, hindi lamang po pastor, hindi lamang po DM. Kahit nga yung batang sumayaw, kaninong apo yun? Gutierrez? Ano po? Kahit yung mga nagpalispis din ng mga demonyong nadini sa loob ng simbahan. Sinisenyasan ko, kaya ako tumayo doon, pumunta kayo doon sa dulo. Tapos bumaba kayo sa baba at palayasin nyo yung mga gumugulo sa atin. Di po ba? Ano po? Kahit sa Batangas, pagka yung mga yan ay yung sa amin sa Batangas, palispisan nyo na lahat. Batangas po yun palispisan. Walisin! Hindi po ba? Tambuin nyo na para mas madaming dala. Dahil ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Dahil ang isa pong ginagawa ng mga lingkod ng Diyos ay hindi lamang para sa isa, kundi para sa pangkalahatan. Hindi lamang para sa individual, kung hindi para sa lahat. Dahil ito ay para kay Kristo. Thy will be done. Hindi po ba? Ang kalooban niya, ang siyang patuloy na maghahari. Susuportahan, tumugon sa kanyang pagtawag. Tama po ba ako, mga pogi? Amen. Ang pagtangi na sila'y suportahan, kung kaya naman ang pagtatanim ng mabuting balita, ang lagi nating aasahan. Ang pagbibigay sa mga ministeryo ng salita ay isang bahagi ng paggawa ng mabuti sa mga kabilang na mga sambahayan ng mga mananampalataya na sa pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani ng gantimpala at ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, kapiling ang ating Panginoong Hesukristo. Atin din nabasa sa banal na kasulatan, yung pananalig na sinasabi ng banal na kasulatan ay nahigitan ng pananampalataya ng bawat isa. Na anumang bagay na nakita ni Jesus sa mga Hudyo, sapagkat pinagsama nila ang isang mapagmahal at mapagmalasakit para sa ibang tao, kasama ang dakilang pagtitiwala kay Kristo. Nasa atin na yung faith. Nananalig tayo kay Kristo. Papaano natin ito ibabahagi sa iba? Kahit hindi po tayo magsalita, yun lang ating pagkilos, tutularan na tayo. Kakatuwa po, sa Batangas po, pag Fifth Sunday, mga bata. Ngayon, kapiling natin ang mga bata. Ano po? Dahil sila yung susunod sa atin. Ang ginawa daw ng matatanda ay gagawin din ng bata. Kaya tayong mga matatanda, ay tayo ay magbait. Para ang mga batang are ay magsibait din. Ano po? Yung alam niyo naman po yung mabait. Wag niyo lang gagawin sino ba yun? Si Andrew E. Anong kanta ni Andrew E? Gusto kong mabait pero di ko magawa. Pero nagagawa natin yan. Dahil may ehemplo tayo. Sinong ehemplo natin bukod sa Diyos? Yung mga nakakatanda sa atin. Bukod sa mga tatay, nanay natin sa bahay. Pagsasimbahan, lahat ng matatanda. Sorry po sa word na matatanda. Dahil kayo naman po ay mayroong mga pinagtandaan. Tama ba Tagalog ko? Na talaga namang tinitingnan. Ano po? Hindi po magkakagarini ang inyong pastor kung hindi ko rin tiningnan yung mga matatanda rito. Tabi-tabi po. Ano po? Na kung saan ay nagpatibay sa bawat isa sa atin. At sana,
Itong mga batang ito, ano po, bukod sa ating mga DMs na sumusubaybay sa kanila, tayo rin, ang bawat isa sa atin, napakaganda po yung handog sa Diyos. Wala nang iba pa. Ang sabi nga po sa John 8:11, 12a, tandaan ninyo, maraming mga darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kanyang kaharian. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman. Sa labas, dooy mananangis sila. Hindi na tayo dadating doon. Nagawa na nila nung panahon nilang yun eh. Tayo ngayon, doon tayo sa daang matuwid. Tabi-tabi po. Nagbababala ito sa atin na sa anumang ginagawa ng Diyos ay maaaring hindi tayo isama kung pangahawakan natin ang mga tradisyon ng tao. At kung hindi tayo mananampalataya sa kapangyarihan ng kanyang kaharian. Mula pa rin sa ating binasa, nakikinig sa akin ang aking mga anak. Sabi sa Biblia, nakikinig nga ba tayo? Nakikinig ba tayo sa Diyos? O nagbabasa na lamang tayo ng Bible, pero hindi naman natin isinasabuhay ang ating binabasa? O kaya, pagbaba natin, tanaman to si Pastor Ino, layong-layong binahe, kami sinermonan tungkol sa Bible. Pabaunin nyo yan. Hindi po ba? Pabaunin natin yan. Ano po? Tumingin kayo sa paligid nyo. Nadilim na naman. Dalawa po ang ibig sabihin yan. Ulan o kasing kulay ng pastor ang dilim na yan. Yung mga tunay na anak ni Kristo ay nakikinig. Nakikinig. Kaya ako'y suminyas doon sa mga nasa multimedia. Parang hindi ko kasi narinig aking boses, kaya ako'y gumagarin eh. Nakikinig. Ang nakikinig sa at sumusunod sa ay nasa kasalukuyang panahon. Nangangahulugan ng unti-unti o inuulit o patuloy na ginagawa ng bawat isa sa atin ito. Hindi po ba? Ginagawaran ng Kristo ng buhay na walang hanggan yaong mga sumusunod sa Kanya. Ang mga anak na lumilihis mula kay Kristo ay tumatangging makinig. Ay nagpapatunay na sila'y hindi niya mga anak. At alam ko pong hindi tayo ito. Dahil narito tayo sa loob ng simbahan. Winalis na yung mga hindi gumagawa ng kabutihan sa simbahan. Kailan may di sila mapapahamak? Di tayo mapapahamak, sabi ng ating Panginoon. Narito ang isang mahalagang pangakong ibinigay sa mga anak ni Kristo. Kailanman, di sila mawawaglit sa pagmamahal o presensya ng Diyos. Ni anumang uri ng kapangyarihan o kaganapan sa lupa, ang magkakaaway sa kanila mula kay Kristo ay pagsasamahin. Sasabihin lang naman nila, ikaw na may anak din ng Diyos. Ay bakit hindi pa tayo magsama sa paglilingkod para sa Diyos? Ayaw ko man pong banggitin, ay ito na po ang katapusan. Mga kapatid, ang kaloob ng banal na Espiritu sa mga disipulong tulad ng bawat isa sa atin ay may dalawang maning na kahulugan. Una, mayroong pagpapataw ng kapangyarihang espiritual para sa mga alagad. At ang kapangyarihang ito ang nagbunsod sa unang mga Kristiyano para maging epektibong
saksi. Epektibong saksi. Pangalawa, dito nagsisimula ang kagyat na pagsunod ng mga alagad sa atas mismo ng ating Panginoon. Humayo sa buong sanglibutan upang mangaral, magpagaling, at magturo. Gayon din, ang pagkakilala at pag-ibig ng Diyos para sa kanyang mga anak ay kinapapalooban ng pag-ibig, pagtatapat, at patuloy na pagkalingang nagmumula sa Kanya. Ang pangalan natin ay nakasulat na sa Kanyang palad, doon sa pinagpakuan, sa Kanyang mga palad. Kailanman ay hindi tayo nawawaglit sa isip ng Diyos, sapagkat patuloy siyang nagmamatsyag para sa ating ikabubuti. Hindi ikasasama, ikabubuti. Ito po ang salitang dapat nating pinangahawakan at isinasagawa. Salamat po, Panginoon, sa walang hanggang pagkalinga, dahil patuloy ang aming pananalig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong palakpakan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Dumako tayo sa kalawang paghandog.
daigdig, ituloy ang nais. Pakinggan mo ang tinig ng nagsisiyawit at pinapupurihan Haring nagtagumpay at nagbigay ng buhay sa nasa libingan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming Panginoon noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang aming manlilikha, manunubos at tagapagtaguyod. Sa mga sandaling ito, aming Panginoon, daman-dama namin ang iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. Kasama ka namin sa aming pag-awit, sa aming pagninilay, lalo't higit sa aming panalangin. Kami po ay nasa yugto na kung saan ay nagtatalaga ng aming mga sarili sa iyo lamang. Ang ilan, dakilang Diyos, sa iyong mga anak ay lumapit, tiklop-tuhod, nakatayong nananalangin sa iyong harapan, o aming Panginoon. Sila po ay may mga personal na panalangin sa iyo lamang. Ang ilan sa kanila, dakilang Diyos, ay walang humpay ang pasasalamat sa buhay, kalakasan, pagpapagaling. Nagpapasalamat sila, dakilang Diyos, sapagkat sa loob ng sanglinggong nagdaan, Ikaw ang kanilang nakasama, Ikaw ang kanilang nakapiling. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mong tinutugon ang kanilang mga panalangin. Panalangin hindi lamang sa kanilang sarili, lalo tigit sa kanilang mga mahal sa buhay. Gayon din, o aming Panginoon, sila po ay lumapit, humihiling ng inyong walang humpay na pag-alalay at paggabay sa kanilang buhay. Sa pag-aaral, o aming Panginoon, maging sa kanilang paghahanap buhay, alam namin, dakilang Diyos, na Ikaw ang kanilang kasama, Ikaw ang kanilang kapiling. Ang iba sa kanila, dakilang Diyos, ay lumapit sapagkat sila'y may karamdaman, o ang iba nilang mga mahal sa buhay ay nasa banig ng karamdaman. Dakilang Diyos, bukas na aklat mula sa banal na kasulatan, marami kang pinagaling at marami ka pa ring paggagalingin. Kaya naman, dakilang Diyos, hipuin mo ang kanilang mga karamdaman, at alam ko po, sa pamagitan ng kanilang pananalig at pagsambit ng iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, ang kanilang karamdaman at karamdaman ng kanilang mga mahal sa buhay ay patuloy niyo pong paggagalingin. Maraming salamat, o aming Panginoon. Ang ilan sa kanila, dakilang Diyos, ay lumapit. Nais nilang italaga ang kanilang mga sarili para sa paglilingkod. Gayon din, o aming Panginoon, ang iyong mga anak na natili sa kanilang kinatatayuan, kinauupuan, patuloy ang kanilang mga panalangin. Patuloy naming idinadalangin, o aming Panginoon, na sa bawat tahanang kanilang kinabibilangan, Ikaw ang siyang naroroon, at Ikaw ang siyang patuloy na maghahari, upang ang pagbibigayan, pagsusunuran, pagmamahalan ay manalaytay doon sa bawat tahanang, o aming Panginoon. Dinadalangin din namin, dakilang Diyos, yung mga nanunood at nakikinig sa amin, o aming Panginoon. Saan man sila naroroon, samahan niyo po sila, akapin ng iyong kapangyarihan at ipadama ang iyong walang humpay na pagmamahal at pagkalinga. Kami po, o aming Panginoon, ay lalabas sa iyong bahay dalanginan. Daladala namin ang lahat ng aming narinig, nakita, babaunin namin ito
ibabahagi namin, dakilang Diyos, lalo tigit sa mga taong patuloy na kumikilala sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Dinadalangin din namin, dakilang Diyos, yung mga gawain namin sa kinabukasan, ang patuloy na pag-aaral ng mga maliliit na mga bata at kabataan, at ang patuloy na paghahanap buhay ng aming mga magulang. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay o aming Panginoon, mula sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon, unang-unanay sa inyong mga anak na tiklop tuhod, nakatayong nananalangin sa inyong harapan. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutup din lahat-lahat na inyong nilapit sa kanya sa pamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, mula ngayon at magpakailan kailan paman. Amen. To part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet